Naging cowboy nga bigla si Rev. For his 7-month DIY photoshoot. Pakita ko nga sa inyo dahil DIY rin yung costume niya. Sinimulan ko dito sa kopya ni Rev para sa sombrero na cowboy. Meron nga siyang baby cap dito. Gumamit ako ng lumang sombrero ko para i-transform ang kopya ni Rev. Dahil ball cap yung kopya ni Rev, tinahi ko muna dito sa pinakataas para makuha ko yung hugis na pang cowboy. Ginupit-gupit ko na rin yung lumang sombrero ko para ikabit at idikit dun sa ball cap ni Rev. At syempre, habang ginagawa niya, nanonood na rin ako ng Penthouse. K-drama is life. At ito na nga yung sombrero ni Rev. Hindi ko na napakita sa video, pero dinikit ko pa yung dalawang gilid para maging cowboy hat talaga. Mamaya makikita nyo naman. Then, meron kaming punda dito. Ito yung gagamitin natin para sa blazer na cowboy ni Rev. At para hindi na namin sukatin si Rev, gumamit kami ng damit niya para ito yung magiging base namin sa pagkakat ng damit ni Rev. Hindi naman talaga ako mananahi, kaya naman nagpatulong ako kay Mama Lo para magawa tong blazer ni Rev. Gumamit nga kami ng papel para ito yung ipapatong namin sa tela bago namin gupitin. Hanggang doon nga lang nagawa ng powers ko, mga mi. Kaya si Mama Lo na ang nagtuloy. At ito na yung kinalabasan ng cowboy blazer ni Rev. O diba, punda lang yan. Punda rin yung ginamit namin dito sa pants na ginawa ni Mama. Yes, kung anong available, yun talaga yung ginamit namin. Kasi minsan lang naman gagamitin ni Rev para sa photoshoot. Ito na yung cowboy pants ni Rev. Para sa 7-month birthday ni Rev, gumawa rin ako ng gelatin cake. Balak ko sana maglalagay ng number 7 dito. Pero hindi kinaya, kaya mais na lang. May natira nga akong mais. Nung gumawa ako ng mixed veggies sa baon serye natin. Kaya naman nilagay ko na to sa baking pan. Buti na lang, meron ganito sa bahay na nahiram si Mama. Para magmukhang cake talaga yung gelatin natin. Pinaikot ko lang yung mga mais dito sa baking pan. At bago ako magsimulang magluto, napansin ko nga tong dalawang babies. Nag-uusap silang dalawa. Kaya medyo na-distract ako kasi ang cute-cute nila. Okay? Usap-usap kayo dyan? Going back sa gelatin cake natin. Alam nyo na to, nagtunaw muna ako ng gelatin powder sa 4 cups of water. Then, nilagyan ko na ng isang can ng condensed milk and isang can ng evaporated milk. Then, nilagay ko na sa prepare kong pan kanina. Natawa nga kami dito kasi kawawa yung mga mais na prepare natin kanina. Ang ganda ng pagkakaayos ko, masisira rin pala yung pwesto nila. Kaya, ayan, nagsilutang-lutang na sila doon sa pan. Flavored strawberry pala yung pinili kong gelatin mix powder. And nag-add pa ako ng konting sugar para makuha ko yung tamis na gusto ko. Biniligtad lang yan ni Mister. And ito na yung ating gelatin cake. Ayan yung mga mais na nalagay natin sa gilid kanina. Nasa gitna na sila. Pero mi, alam mo, panalong panalo yung lasa talaga. Kaya itry mo na rin tong cake na to. So, after namin kumain, nag-set up na kami for photoshoot. Habang hawak ko nga si Rev, sinet up na ni Mr. Itong mga props na gagamitin para sa pictorial ni Rev. Nagkataon nga na may mga farm toys si Ate Adi. At mukhang bagay yung cover namin. Sa kama, plus merong cactus si Rev. Kaya dito na kami nag-set up sa kwarto. At introducing the cowboy Rev. Rev. Kuha dun. Talagang effort ah. O, diba? Ang pogi ng aming cowboy. At dahil hindi pa kami satisfied sa kwarto, lumabas pa kami para mag-pictorial si Rev. Tuwang-tuwa nga siya dito sa labas kasi favorite niya talagang lumalabas. At tuwang-tuwa rin ako dahil ang daming magagandang pictures na nakuha. Kahit ang hirap niyang kunan kasi nga lagi siyang nakayoko. Kaya ito na, papasilip ko na sa inyo ang mga pictures ni Rev. Sana mag-enjoy kayo.